po daw kayo sa gitna. Mga kabataan po daw, dito po daw kayo sa gitna. Good afternoon! Ikaw po ang siyang mag-guide po sa taong gagamitin niyo upang maghatid po ng mensahe niyo, Panginoon, para sa amin, Panginoon. At mag-level up po nawa ang aming pananampalataya para sa inyo, Panginoon. Ito lang po aming samudalanin in Jesus' name we pray. Amen. So, ngayon, sasama na po tayo sa ating icebreaker! So, explain po sa atin ni Sister Ella ang ating instructions. Kaya makinig po kayo. So, ang ating icebreaker po for today is, alam niyo po ba yung two truth and one lie? Hindi! So, para mas malaman niyo kung ano yung two truth and one lie, bibigyan tayo ng example ni Sis Nicole. Yan. Bibigyan ko na dalawang katotohanan at isang kasinungalingan. Ano ba? Hello. Yan. Okay. Nakita. So lumapit. Guys, ang ingay niyo, guys! Guys,
Hindi naman sure sa wala yun. Sino sa tingin niyo ang hindi love ni Ate Jo? So yun, sino pa? Si Sister Riza naman ang ano. Tapos seryoso na mga guys ha. Hindi ka pala seryoso. Hindi ko alam kung paano i-describe yung sarili ko. First is hindi pa ako nag-google. Medyo ko lang. Una is pwede pa? Next person muna. Okay, ito na lang yung icebreaker natin kasi mukhang nahihirapan ko yung sa icebreaker. Ayun! Ayun! Parang wala akong sabi na Nagkaroon ako dati ng isang aso, pangalan niya Tisoy. Yun. Number one. Number two, ang favorite kong color ay color orange. Color orange. And number three, na-try ko na dating magkulay. Magkulay. Joke lang, joke lang. Ano, number three. Oh, ganda. Ano pala dito? Number three, pasayaw ka. At kasali ako dati sa dance team ng ano namin sa school namin. Sige, wala niya. Dali yung live. Sure na kayo daw para answer. Yung orange daw. Yeah! Galing, galing, galing. Salamat po sa pagpa-participate sa aming icebreaker. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa praise and worship. Handa na ba kayo magkantahan, guys? Kuya Chris, handa ka na ba dyan? So, Patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoon. ready na ba kayo? Dapat yung energy na ako nalalabing ko. Ay, mo natin yung pagkasunod.
Naka-live pala. Eh, ba't naka-live? Okay, handa na ba kayo? Okay. Papatayin ko kayo ng mic. Sige. Sige, bago tayo mag-start, basahin natin yung ating text for today. 2 Peter 3:18, but grow in grace and in knowledge of Lord and Savior Jesus Christ, who will be glory both now and forever. Amen. Sige. Tayo na bago tayo mag-start. Let's pray. Ano naman kanyari sa lahat? Maraming salamat po yun sa mga hospital, ito sa amin, sa good fellowship nito, Panginoon, sa mga taong maganda, at na tuloy, Panginoon, fellowship nito. We pray, Father, sa aming pag-aaralan ngayon, level up, and this great, in the name of Jesus. Ay, yung calling ba? Kunin niyo mo kung ano, para mo siyang mahirap. Naka-live pala. So, sino nakakapili nito? 2 Peter 3:18. Yes pa, okay, good verse to. And bago tayo kumulit, congratulations sa lahat ng officers ninyo. Natuloy tayo. Woo! Okay, give it up sa lahat ng officers. First time na I'm proud of you. Bilang po yun na at least ngayon wala akong sa planning. Okay, first time yan na lahat ko yun may nagplano at sa akin lang yung message. So, palakpakan nyo yung mga officers natin. Okay. So, palakpakan nyo natin si Lord kasi natuloy tayo. So ngayon, sige, ito yung chapter na binigay nila sa akin, ay verse pala, at ulitin ko lang, no? But grow in grace in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Amen. So, very simple lang ang ating message sa umaga na ito. Unang-una daw, sabi niya, saan daw tayo mag-grow? Unang-una, grow in grace. Ano ibig sabihin ng grow in grace? Pagka sinabing grow in grace, ano ba yung naiisip nyo? Ano? Si divine grace ba ito? Usually divine grace mo pagka mga klase niyo, joke yun. Ay! Yung nakaklase yung grace. Usually divine grace. Pagbabasahin niyo yung New Testament, and actually the only reason we are saved actually is through grace ng ating Panginoon. Without His grace, hindi naman tayo mailigtas. So very important yung grace. Pero pag sinabi dito sa chapter na to, sa verse na to, that we grow in grace, ano ba yung ibig sabihin nun? Okay, so may tatlong punto tayo sa umaga na to. Di-divide natin yan sa grow in grace, and yung pangalawa, in knowledge of God. Basahin natin sa Luke 6:28 una, no? Give and it shall be given unto you, good measure you press down and shaken together and running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that ye met with all, it shall be measured to you again. Actually dito, yung una natin gustong i-point out sa iyo sa umaga na sa gawing kahapon ko. Tanghali pala. Malilat. Tanghali. Na to, is giving. Okay, giving, you should give grace or in terms of giving. Kung paano ka magbigay, paano ba, ang sabi kasi dito, kung paano yung panukat na ginamit mo sa kanila, yun din yung panukat na susukatin ka. Actually, yung context ito, kung babasahin natin, kung paano ka maghusga, kung paano ka magpatawad ng isang tao, ganun din yung gagamitin sa atin. Paano ba tayo mag-forgive? Unahin natin. Paano ba natin pinapatawad yung isang tao? So when we are being gracious, may mga bagay na minsan mali yung trato sa atin, feel mo hindi tama, feel mo hindi mo deserve to. May mga ganun ba kayo? Sino yung nakaramdam? Especially sa may mga jowa. Di ba, minsan feel mo siguro, hindi ko to deserve, ba't ganito niya ako tratuhin? Bakit ganito niya ako kausapin? Kasi hindi lang naman doon, siguro, typical teenager, sa pamilya, sa parents niya. Bakit ganito niya ako tratuhin? Deserve ko ba talaga to? Dapat hindi siya ganito. Sa magulang ko, sasabihin mo yan. Sa loob-loob mo. Ay, minsan sa kaklase mo. Nabuli ka. Dapat hindi ganito, hindi ko deserve. Ano ba yung ginawa ko? Bakit
ganito yung ginagawa nila sa akin. Pinapakisamahan ko naman sila. Bakit ganito yung return na bumabalik sa akin? Kung titignan natin yung grace, saan ba nag-start muna yung grace? Actually, yung grace, nagsimula yan kay Lord. And ano ba yung sabihin ng grace? It's the favor of the Lord that we don't deserve, pero binigay sa atin. For example, hindi mo naman deserve ng kapatawaran. Pero pinatawad ka ng Panginoon. We are all sinners. Alam natin. We are one sinners. Pero kahit ano yung kasalanan na ginawa natin, ginawa nyo dati, ginagawa nyo ngayon. Huwag naman sana tayong ginagawa talaga ngayon that we're living in sin. Pero yung gagawin nyo pala, ganun yung grace ng Lord. Hindi mo pa mga kasalanan, hindi mo pa ginagawa. Actually, may kapatawaran na, pinatawad ka na ng Diyos. That's grace. Dapat ganun din daw tayo. We should be gracious as well sa iba. As follower of Christ, as follower ng ating Panginoon Jesus, if we really want to follow Him, kung ano yung grace yung binigay niya sa atin, ganung grace din yung ibibigay natin sa mga nakapaligid sa atin. They don't deserve that, but you should treat them with grace. Feel mo, bakit hindi niya ako tratuhin? Sabi ng Panginoon, kahit ganun kanya tratuhin, hindi siya tratuhin ng ganun. Kahit feel mo, mali yung trato sa'yo, mali yung ginagawa sa'yo, huwag mong gagawin ng ganun. Yun yung grace na binibigay. Alam niyo, pag tignan natin yung grace ng Panginoon, the world, kung titignan niyo, is very wicked. Yung sabihin ng wicked. Madaming mali sa mundo na pwedeng gawin sa'yo ng isang tao. Pero we as followers of Christ, dapat tayo yung breaker ng mga ganong klase ng cycle. Ganong klase ng breaker, ginawa ka ng masama, stop mo yung masama na yun. Gawin mabuti. Hindi dapat nagkukunti sa ating cycle ng hatred. They hate you, they hate ka rin sa kanila. It's a cycle. We should break that kind of cycle. Through what? Through grace. Dito sa Ephesians 4:22 tayo, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Pinatawad tayo ng Diyos, hindi mo magpatawad tayo. Sino pa yung may kagalit dito? Wala po. Sana all. So Matthew 6:14-15, for if you forgiven men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Ganun pala yun, Kung pinatawad mo daw yung mga nagkasala sa'yo, patatawarin ka din ng Diyos. But if you forgive not men their trespasses, mabigat din siya on the other hand. Kung hindi tayo marunong magpatawad, ano yung sabi ng Bible? Hindi tayo patatawarin ng Diyos. Isa yan sa mga mahihirap. Alam ko, dadaanan niyo din. Let's have a forgiving heart. So, if we grow in grace, means dapat marunong tayo magpatawad. Kahit kaninong tao kaya, kaibigan mo, klase mo, kapatid mo, yung katabing kapatid dito. Tingnan mo nakakausap yung kapatid mo ngayon. Kahit ano mo yan, kapatid, minsan bata, nanay, tatay. Let's remember, tayo sa parents, they are not perfect. Number one, they are not perfect. Okay, kahit ano yung gawin natin dyan, kahit gano'n pa kabuti yung isang magulang, magkakamali yan. Be gracious. Actually, mga magulang yan, for sure, they are very gracious to you din. Tinitiyan ko pa lang sa likod para kasakit kayo magulang yun. Hindi naman, tulad ng magulang, they are very gracious to you. Hindi naman kayo inaanak, hindi kayo pa-agad sila nag-disiplina sa inyo sila. Dapat ganun din tayo. Kung paano din ang ating Panginoong Diyos, yung gracious to us, ganun din tayo. So ano yung una natin is forgiving. Okay, pangalawa is giving naman tayo. Una, forgiving. Pangalawa is giving. Kasi sa Luke 6:38, dito pala, 2 Corinthians 9:7-8, every man according to his purpose on his heart, so let him give, not grudgingly or necessity, for God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that you may always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Ano po ginagamit ko usually sa
sa offertory, no? Pero, giving din. At mapagbigay din tayo sa ating mga kapatid. Isa pa nila, John 3:16, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So we should give. I mean, yung mga kakayanan natin, binibigay natin. We should give love din as well. Tingnan mo yung katabi mo ngayon, mahal mo ba yan? Pamahal-mahal ba yan? Parang hindi ah. Kaya parang hindi. Teka lang. Parang di ako sure. Pero dapat, we give love. We give love. We are gracious to them. And dapat nararamdaman yung pagmamahal natin. Ay, hindi pwedeng nasa church ka, hindi mo ramdam na welcome ka. Nagkakamayan pa kayo parate. Dapat nagkakaisinan din tayo yung closeness. Hindi. Dapat hindi unti-unti na sa matatagal na. Pero dapat nararamdaman yung pagmamahal natin. Nararamdaman yung belongingness. Hindi pwedeng OP ka. Siguro sa inyo, dahil medyo matagal na kayong magkakasama, hindi nandiyan na yung closeness. Pero pag may bago, sa bahay sa bahay, kahit yun pa yan, alam ko na, hihiya pa kayo. Diba? Mahirap mag-approach. Pero paano mararamdaman ng isang bisita na welcome siya kung nahihiya ka? Paano niya mararamdaman yung love ng Panginoon kung nahihiya ka? Alam niya sa isang Christian, huwag kayo magagala, hindi yun yung problema ko yung pagka-introvert din ako. Oo nga! Pero sa church kasi, kung naglilingkod ka, hindi pwedeng introverted ka. Si Ate Ira niyo, hindi ba siya? Alam niyo yung kwento ni Ate Ira niyo? Kung gano'n siya mahiyain. Hindi niyo alam? Kung makikisisan ko kayo. Yung si Ate Ira niyo, ay, nandyan ka ba? Kaya pagkakwentuhan ka namin ha. Di ba, nagluluto kami dyan. Ayan o. Nandyan kami mga youth. Siya, isang oras na pala siyang nandyan sa labas. Nahihiyang pumasok. Sino naghihintay? Hinintay mo si Denzel ba nun? Alam mo, naghihintay ka ng youth na papasok dyan. Ang ilutusan ko si Denzel yata yun, ilutusan mong bumili. Kahit yung siya tayo rin, nasa labas dyan, sa meeting. Nahihiya. Ayaw pumasok, wala daw kasabay papasok sa gate. Isang oras, hindi siya naghihintay dyan. Hindi siya nahihiya. Kaya kung nasasabi ko sa inyo, dapat lahat kayo muna kayong nahiya. Labanan niyo yung hiya. Kasi lalo na pagbago yan, ito naman yung church na joke namin. Obligation natin yun na maramdaman nila yung pagmamahal. Dapat syempre hindi lang welcome. Parang welcome. Dapat isa yung sa dapat mo natutunan, no? Siguro, maganda. Kunin niyo yung Facebook, alam niyo yung contact number. Diba? Dapat ganun. Yung ikaw na sa kasi pwede iba, visitors, pag nakausap ko talaga, dahil pag wala akong nakikita ang kausap niya, ina-add ko sa Facebook. Kailangan yun. Alam niyo naman yung point yun, hindi ako pala at dati, di ba? Ngayon dami kong friends na sila. Pero dapat ma-welcome talaga sila. Yung love. Pero yung pag-aaralan din natin yung love, actually yung giving love and grace. Halos magkaparehas yan. Halos magkaparehas yan. Siguro, isa kasi mga pinakagusto kong topic dyan, kung titignan nyo yung yung topic ni, yung sinabi nila, actually sa family ko, abot ko naman kayo, magkakapamilya kayo sa update. Sana! Sana! Sino ba gusto tumandang talaga dito? Pero ito, actually, galing sa lalaki, puro babae ko naman, sa Derby. Gusto lang yung nandito. Kasi ang galing sa isang lalaki, lalo na, kung paano daw minahal ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Jesus, yung simbahan, ganun din niya mamahalin yung kanyang asawa. Chris, sa ito. Ito na itong photo ako pag naalala ko si Pastor Mel. Sabi niya,
deserve yung, sabi nga, hindi naman natin deserve yung love niya, pero minahal niya tayo. Kaya minsan kahit darating Chris, pag girlfriend ka, ayan, nagalaw ka dito. Darating yung time, minsan mabibisit ka, maiinis ka, tutupakin yan. Darating yung, tawag din yung hormonal change, imbalances. You should love them. Ganun yung being gracious. Ganun yung being gracious, especially sa asawa. Pero dapat kayo din, hindi din sabihin ng babae kayo, ay ganun na, kanila yun eh. Hindi naman sa amin yun eh. Dapat ganun din kayo, kahit hindi niya deserve. Huwag kayong nag-base ng ganun. Kasi ikaw mismo, hindi mo rin deserve yun, pero minahal ka lang rin. Okay, that's giving love and forgiving them as well. So let's be gracious. Okay? Let's have a forgiving heart. Let's let them feel our love. Pangatlong point, yung pangatlong point, babasahin ko. But grow in grace, number 1. So yung grace natin, may giving siya and may forgiving. Okay? Pangalawa, after na in grace and in knowledge. So for us to level up, una, pagpatawad ka. Pangalawa, pagmahal ka. Pangatlo, in knowledge, yung sabihin, pangatlo, learning. For us to grow in learning, paano mag-grow ngayon yung learning mo sa ating Panginoong Jesus? If, patayin mo yung kanta, sige. Ako naman! Sige go, read your Bible, pray every day. Diba? So, let's read our Bible every day. Ano? Kailan kayo last nagbukas ng Bible? Kapon? Kanino? O sige, bago today. Kailan kayo last na talaga nag-aaral kayo? Tatanungin ko kayo, ha? Diba may devotion tayo? Kamusta yung mga devotion niyo? But wait. Oy, pati yung mga mini group kong leaders dito, hindi na kayo nag-send sa akin ng mga devotion nyo, ha? Kaalaan nyo dyan. Tapos anong nangyari sa inyo? Buhay pa ba? Buhay pa ba yung mga groups? Matanda ba kayo? Naghihingalo ba? Buhay? Naghihingalo? O patay na? 50-50. Alam niya dapat, sa kanta nga, everyday eh. Yung devotion niya ilan, once a week. Hindi kayo mag-level up kung hindi kayo nagbabasa ng Bible. That's plain truth. That's plain truth. Kasi paano ka mag-level up sa faith mo? Hindi, paano kayo mag-level up sa faith niyo? Doctrine to ng content. Paano kayo mag-level up sa faith niyo? Diba sabi ko, saan nanggagaling ang faith? Saan nanggagaling ang faith? Faith comes from hearing. Siyempre, hindi naman kayo parang nakakapakinig eh. Dapat may reading din. Hindi mag-grow yung faith mo kung hindi ka parang nakakapakinig ng salita ng Panginoon at hindi ka nagbabasa. Paano ka ngayon mag-grow as Christian? Paano ngayon mag-grow yung faith mo kung hindi mo kilala talaga yung sinasamba mo? Diba kaya tayo ng mga devotion? Diba? Kaya sinabi ko, our faith doesn't come from you. Diba kaya narinig siguro yung prayer minsan, Lord, palakasin pa yung pananampalataya namin. Sino nagpapalakas ang pananampalataya mo? Si Lord. Hindi ikaw. It's work of God. Tanda niyo, work of God. Yung pananampalataya niyo. Kaya John 6:29, di ba? Anong sabi doon? This is the work of God. Ano yung work of God? To believe to the one He sent. Work ng Panginoon yung faith niyo. Ano paano siya mag-work? And faith comes from hearing din na. Reading din. Paano ka ngayon mag-grow? TikTok lang.
Oh, wala namang masama sa TikTok, no? Pero dapat nagbabasa din kayo. Kasi sa TikTok, alam kung ano ang nakikita nyo dyan. All about God. Oh, may iba pang doctrine dyan. Ikaw na nga yung Diyos, di ba? Nag-uusapan lang namin. Paano kung napanood mo sa TikTok, magiging Diyos ka.